Iniulat na hinarang umano ng dalawang Japanese Navy warship ay isang Chinese Navy vessel matapos magtangka itong lumapit sa island na kung saan ay pagmamay-ari at nasa pagkokontrol ng Pilipinas. Nag-deploy ang Japan ng 3 warship at mga Coast Guard vessel upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang teritoryo nito laban sa pangangamkam at pang-aapi ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng isang Japanese media na mabilis umano ang takbo ng barko ng China patungo sa West Philippine Sea, ngunit agad umanong nakita ng Japanese Navy ang Chinese warship gamit ang kanilang advanced radar, kaya agad nila itong sinalubong at hinarang. Nakapasok ang warship ng People's Liberation Army Navy sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng ilang minuto lamang dahil itinabo ito kaagad ng mga barko ng Japanese Navy at sinabi na hindi naman pumalag ang mga Chinese matapos magbigay ng babala ang mga Japanese sa radyo. Iniulat ito matapos manawagan ang isa pang senador na mas palawakin pa ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa upang kontrahin ang patuloy na pangangamkam ng China sa pinagtatalo ng South China Sea at West Philippine Sea. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Senator J.V. Ejercito ang pangangailangan ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito na mas palawakin pa ang kanilang umiiral na Defense Cooperation Program upang kontrahin ang ilegal na panghihimasok ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi ng senador ng Japan, Australia at Estados Unidos, gayon din ang mga bansang mayroong mga territorial claims sa South China Sea ay kailangang magsama-sama at magkaisa upang makabuo ng isang malakas at respetadong puwersa laban sa mga ginagawang agresyon ng China. Sinabi rin niya na dahil sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea at West Philippine Sea, mahalagang magkaroon ang mga bansa ng isang malakas na alyansa at makipag-ugnayan sa armed forces at coast guard ng bawat isa upang matiyak at mapanatili ang freedom of navigation sa lugar. Binanggit din ni Senator Ejercito ang mga ginagawang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos at ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagong defense agreement sa Japan, at itinuturing ang mga ito bilang mahahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng lumalakas na agresyon ng Chinese military. Nakipagpulong naman ang ilang mga senador na pinangungunahan Juan Miguel Zubiri sa mga Japanese na mambabatas at security officials upang talakayin ang mga panukala na naglalayong bumuo ng mga defense agreement sa pagitan ng Tokyo at Manila. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na naglabas umano na isang matinding babala ang Estados Unidos laban sa mga artificial islands ng China at sinabi na handa nilang wasakin ang mga ito anumang oras gamit ang kanilang Tomahawk missile. Mahigpit na binalaan ng Estados Unidos ang China dahil sa patuloy na ginagawang militarisasyon nito sa mga artificial islands na matatagpuan sa West Philippine Sea, na kung saan sinabi ng mga eksperto na paraan umano ito ng komunistang bansa upang makontrol ang Pasipiko. Ito ay sa kabila ng inilabas na desisyon noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagsasabi na wala umanong tamang batayan ang maritime claim ng China sa buong South China Sea. Tinawag naman ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China ang pahayag ng Estados Unidos na katawa-tawa. Sinabi ni Wang Wenbin na wala umanong karapatan ang Washington na makialam sa isyu ng South China Sea at iginit niya na dapat respetuhin ng administration ang international na batas. Iniulat ito matapos sinabi ng kalihim ng Department of Foreign Affairs na 6 sa 16 na proyekto
ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay makukumpleto ngayong taon. Sinabi sa isang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na nagkaroon umano ng malaking progreso sa 8 natitirang proyekto sa 5 orihinal na pagkasundo ang mga lokasyon at 6 sa mga ito ang tinatayang matatapos ngayong taon. Kabilang sa mga proyektong ito ay ang runway project sa Basa Air Base, storage facility sa Mactan Air Base at ang humanitarian assistance at disaster response warehouse sa Fort Magsaysay. Idinagdag niya na naglaan umano ang Estados Unidos ng karagdagang $18 million para sa mga EDCA sites na inihayag din sa ginawang US-Philippines 2+2 Ministerial Dialogue sa Washington. Inihayag ng Malacanang ang 4 na bagong EDCA sites at ito ay ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ang mga kasalukuyang EDCA sites ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City.